Good morning po sa inyong lahat at good morning din po sa ating mga kapatid at kaibigan na nasa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po sa nagbigay din ng mic. God is good. Sabi nga ay napakabuti ng Diyos sapagkat tayong muli ay naririto. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa umagang ito sa isang napakagandang panahon, isang napakagandang umaga, isang napakagandang araw na ibinigay niyo po sa aming lahat, sa mga naririto at sa mga nasa tahanan. Nawa ang iyong malakas at mahabang kamay ay sumaaming lahat, dala ang pagpapala, dala ang kalakasan, dala ang tapik sa aming mga balikat. Pinupuri ka namin sa umaga pong ito. At katulad ng aming sama-samang pagsamba, sa aming sama-samang pagpupuri, pag-awit, pagsayaw, sa saliw ng mga awiting makalangit, nawa ay napapurihan ka namin at naitaas ng aming mga tinig. Sapagkat ito ang aming layunin kung bakit kami ay naririto. Hindi lamang hanapin ang pagpapala upang kami magpagpala, kundi pagpalain ang pangalan ng aming Panginoong Diyos. Maraming salamat po sapagkat alam po namin na ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng kalawakan, ang Diyos ng lahat ng mga bansa ay kasama namin sa araw na ito. Kasama namin ang Diyos na makapangyarihan na nagpapagaling. Kasama namin ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Kasama namin ang Diyos ng kapayapaan sa umagang ito. At kasama namin ang makapangyarihang tagapagligtas. Kasama naming nagpupuri ang lahat ng iyong mga nilikha, lalo't higit ang iyong mga iniligtas. Sa umaga pong ito, Panginoon, hinihingi ko po na sa aming pagpapatuloy sa pagdulog sa iyong banal na harapan at pakikinig ng iyong salita. Give us wisdom. Give us knowledge and faith to the words of God. Make us ready to hear the word of God. At tulungan niyo kami, Panginoon, na ang aming damdamin, ang aming isipan, ay pukawin ito, Panginoon, at katagpuin lahat ng aming pangangailangan. Maging sa paglilingkod po namin, Panginoong Diyos, ang iyong salita, ang aming maging kalakasan. Panginoon, salamat po dahil hindi ka nagmamaliw. Dakila ang iyong pag-ibig na ipinamalas sa amin. Dakila ang iyong pagliligtas na ipinaranas sa amin. Makapangyarihan ang iyong kamay na nagbabangon sa amin. Kapangyarihan mo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagtutulak upang magpatuloy sa buhay na ito. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa muli namin pagsulyap sa iyong mga banal na salita. Panginoon, pukawin ito at makita namin kung ano ang layunin niyo at nais mong gawin at gawin namin para sa iyong kaharian, sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Puspusin niyo po kami ng Espiritu ni Kristo, ng Espiritu ng Diyos. Palakasin niyo kami, Panginoon. Encourage us and come today, Lord, and fight to our battles. Fight to our sickness. Fight to our poverty. Fight to our fear and doubts in the name of Jesus. For the battle is yours and the victory is ours in the name of Jesus. Maraming salamat po. I ask your presence, Lord, to become present today. Puspusin niyo ang lugar na ito, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makapagbigay ng full attention to hear the words of the Lord. So that, Lord, and also, ipaglaban niyo po kami, tulungan niyo po kami, that the enemy of our souls, Lord, will not steal the things that belongs to us in Jesus' mighty name. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang Diyos na sa aming kalagitnaan, ang Diyos na naririto at ang Diyos na nasa mga tahanan ng aming mga kapatid na sumusubaybay. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na sila man ay nakawan ng dyablo sa mga bagay, sa mga mensahe, sa kalakasan, pagpapala, kagalingan.
na manakaw ito ng dyablo sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila kasama namin, Panginoon, sa umagang ito. Hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon, lalabas kami sa lugar na ito. Uuwi sa aming mga tahanan at magpapatuloy sa buhay na ito ng may pagtatagumpay, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. And once again, idinededicate po namin, Panginoon, ang gawain ito. And make it holy, O God, for this is a holy assembly, Panginoon, and let your name be glorified in the name of Jesus. And I pray all these things, Lord, in the mighty name of our God, Jesus Christ. Amen. Amen. Kamusta po tayo? Kamusta po ang isang linggo na naman na nagdaan sa ating mga buhay? Alam ko pong ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Kaya lang nalulungkot ako sa narinig ko kanina na ang tanong ay meron bang gustong magpasalamat? Paano kung ayaw? And maybe yung iba ay nagkaroon ng opportunity to say thanks be to God doon sa merong mga cell groups, online services, online Bible studies, face-to-face prayer meetings, etc., etc. But those who has no opportunity na magpasalamat sa Diyos, how are you? Nananatili bang ang Diyos ay mabuti sa inyo? Kasi kung ang Diyos ay nananatiling mabuti, hindi ho tayo mawawala ng pagpapasalamat sa Panginoon. Kahit pa it seems that we are looking like a flat tires, kasi ang Diyos may pagkakataong tayo ay itayo at ibangon. Nagkakaroon siya ng opportunity para makagawa ng mainam sa ating mga buhay. Di ba? Kasi kung wala ng opportunity ang Diyos, maganda na ang iyong kalagayan, hindi na makakakilos ang Diyos sa buhay mo at hindi mo na makikita ang kabutihan ng Diyos. But I'm not saying na hindi mabuti yan. Pero it seems that it is very good na makita na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. Di ba? So how are you today? Buhay pa ba ang Diyos sa buhay natin? Good. To remember what the words of God na narinig po natin last time, this is the last part of my message. And this is my last preaching for the month of January. Sapagkat may mga manggagawa tayo na muling gagamitin ng Panginoon para muli tayong masyaran or makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon. It sounds good, right? Na may mga kapatid tayo na muling na-restore at this pulpit ay patuloy na maipahayag ang buhay na salita ng ating Panginoon. So last time, ang mensahe po natin ay pinamagatang a message for all. At nakita po natin ang dalawang nauna na mensahe ng Panginoon na kung saan dito po sa disyerto ng Judea, after so many years, walang propetang nangangaral, walang propetang nagpapahayag ng salita ng Diyos. And I still remember yung aking devotion from the book of 1 Samuel na yung pagkatawag ni God, ng Diyos kay Samuel when he was a very, very young, nagsiserve na siya sa Panginoon. Dahil sa nanay niyang si Hannah na hindi na magkaanak, asawa niya is Elkanah, di ba? Dalawang asawa niya, yung the other wife of Elkanah ay merong mga anak, babae at lalaki. At talagang sa Biblia, pag ikaw ay maraming asawa, minsan may mga hindi pinagpapala sa pag-aasawa, sometimes nga baog pa. But for the mercies of God, pag sila ay nagkaroon ng malalim na
paghingi sa Diyos, ang Diyos ay talagang mahabagin. Pinapakita ng Diyos ang kanyang pagtugon sa mga panalangin. In a hopeless situations, hindi makatiis ang Diyos na hindi duminig sa panalangin ng kanyang mga lingkod. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay laging nakikinig sa atin. Sometimes lang nadidelay or sometimes talagang ayaw niya, pero pagka nagigiit tayo, ang Diyos ay walang magawa kundi kumilos at duminig sa panalangin ng kanyang mga anak. At ganoon din si Hannah. Di ba? Napagkamalan pa nga siya ng priest na si Eli na lasing sapagkat magang-maga ay nandoon siya sa templo at nananalangin. Yung pala ay humihingi ng habag ng Diyos dahil si Hannah ay masyadong nadusta. She was so belittled dahil sa kanyang pagiging baog. At sabi ko nga, dahil sa mabuting kalooban ng Diyos, pinagkalooban sa isang pangako na si Samuel, pagkapanganak pa lang, pagkahiwalay sa kanyang pagsuso sa kanyang ina, ay ini-offer na, inihandog na, at ipinangako maglilingkod siya for all the days of his life. Wala pa namang nanay na katulad ni Hannah, ni Ana, na magkaanak lang, sasabihin niya, Lord, pag ako'y binigyan mo ng anak, matapos siyang magbitaw sa pagpapasuso ko sa kanya, ay ibibigay ko na siya kay pastor. Kasi yun ang sabi ng Bible binigay niya sa templo, nandun sino? Yung priest. O, di madadagdagan si Kuya Beo, si pastor ng aalagaan, gagawing servant. Kasi, and all the days of his life, ay nandun na siya sa templo hanggang tumanda magkaanak. Sa templo pa rin siya naglilingkod naglilingkod sa Diyos. Di ba? But, my point is, yung mga panahon na yon, nung tinawag si Samuel, wala pong mga kapahayagan ang Diyos. Walang dreams, walang live vision. And the word of God is so precious to that time. Now, my point is this, ang word of the Lord, itrato nating precious today. Amen! Kahit na ang dala mo ay cellphone, basta may app ng Bible, fine. Pero kung wala ka ng Bible, wala pang app ng Bible, ang cellphone mo, just a mere cellphone, shut up your phone and listen to the Word of God. Pwede po ba yan? Kasi precious, the words of God comes out from the very own lips of God. Tapos hindi mo papahalagahan. How dare you? Ang demonyo po, pag napakinggan ang salita ng Diyos, nanginginig. And who are you not to tremble when you hear the words of God? Satan was very fearful kapag napapakinggan ang salita ng Diyos. O pwede naman natin sabihin, Bible lang yan, si pastor lang yan. No. Today, let God speaks in our hearts. Kasi hindi ko kami tumatayo dito na ang kwento namin ay mga comics, holiday, shockers. Ang dala namin sa pulpitong ito. Dala namin ang salita ng Diyos. Nahahamon, nahuhubog sa ating buhay pananampalataya at magtutulak sa atin sa mga tunay na nakakilala sa Diyos sa paglilingkod. Again, sa buhay po ng huling propeta na si John, dala niya ang mensahe para sa lahat. Dala niya ang mensahe sa wilderness at Judea. He ministered sa unang lugar na pinagdala ng Diyos sa kanya. Sabi ko, walang problema kay John. Walang reklamo si John. Ni suot nga, hindi nakapagsuot ng mga kasuot natin. Hindi siya nakapagsuot ng mga trovenize, ng may necktie, naka long sleeve, naka slacks, naka leather shoes, naka rubber shoes.
Walang problema sa kanya. Ang mensahe niyang dala ay ang mensahe para sa lahat na dapat makapakinig ng salita ng Diyos. And His message to the people, the doctrines He preached, is the doctrines of repentance, pagsisisi. Kahit naman sa lumang tipan, may mga turo doon ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagharap muli sa Diyos. Kung titingnan natin, same message from the old to the new. Sapagkat napakahalaga ng tao sa harapan ng Diyos. At lalo lang nabibigyan ng diin sa panahon natin, sapagkat nahahayag kung ano ang destiny ng tao. Sa lumang tipan, hindi na ipahayag ang destiny ng tao after she or he died. Sa bagong tipan lang, napapahayag. Now, naalala ko po ang isang pastor na nagkwento nung siya raw ay nasa Bible school. And bagamat natatawa siya at natutuwa, kasi nagpapastor siya dito sa may parte ng Quezon City, dito po sa imbakan ng, ano ba to, yung basurahan, Payatas. Alam niyo po mga tao dyan, hindi mayayaman. Siya po ay talagang pag narinig niyo magkwento, mahahabag kayo. Sapagkat sabi niya, pagkatapos daw niya mag-preach, bigaya na. Yung hulugan na ng offering. Yung offering box ay yari sa kahoy. Siyempre, pagka ang hinuhulog mo doon ay butones, nagkakalimbangan po yun sa loob. Klang, 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 klang. Naku po, sabi niya, barya. Barya daw, kasi tumutunog yung mga inihuhulog ng tao. At pag may yung treasurer nila ay nagbilang na, nakakakita po ng buo, ay yung buo pong papel ay talagang pinagka-bilot-bilot daw. Talagang hirap na hirap unatin yung 20 pesos, sabi ng treasurer, Pastor, may 20 pesos. Sumisigaw daw yung pastor, Hallelujah, praise the Lord. 20 pesos lang po yun. Pero ito ang kwento eh. Nung siya raw po ay nasa Bible school, tinuturuan daw sila ng preaching, any kind of preaching, pagka daw pang mahirap ang preaching. Yung bang simple lang ang preaching. Pero pag ang audience mo, sabi doon sa Bible school na kanya daw pinasukan, I don't know if it is a joke, pero if it is true, sad to hear that, di ba? Pag daw medyo ang mga makikinig ay mga professionals and para bang magaganda ang dating, ang preaching daw po ay maganda rin. Ang problema, paghalo. Paano yon? Mahirap dito, mayaman dito. First, second, third class. Ang mahirap na preaching yon. Baka ako hindi na magpastor. Mahirap. Di ba? And, yun po yung kwento niya. At meron po ako isang nabasa, hindi ko matanda kung sino nagsabi, the problem of these modern churches today, ang mas na-entertain daw po sa loob ng church is the goats. Or the goats. Mga kambing. Siguro, yung mga aral ay mas ina-address doon sa mga kambing. Taas ang kamay ng mga kambing dito. Di ba? Wala. Siguro sa iba maraming kambing. Kaya yun daw ang problema. Siguro, based on their observations, mas marami ang kambing sa loob ng simbahan compare sa mga sheep. Sino ang mga sheep dito? Kaduda-duda naman yung hindi nag-amen. Ano yung kalahati kambing, kalahati tupa? Hindi po pwede yun. Kasi sa langit, maghihiwalay sila. Alangan namang magmukha kang manananggal. Yung kalahati sa kanan, yung kalahati ay sa kaliwa. Sino dito nahahati? Ang katawan. Kristiyano ngayon, ang kalahati ay naririto. Ang kalahati ay nasa sanlibutan. So mahirap pa rin yun pagdating sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Now,
Point number 3, mga kapatid. Are you ready? His message to the religionist. Sa verse 7 up to 10, basahin po natin muli. Ngunit na makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makakalikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis saan? Sa apoy. Verse 7 up to 10. There was John preaching to the religionists, the Pharisees and Sadducees. Ang mga pinuno pong ito, dito ayon sa ating mga binasa, or maybe sa mga itaas pa po, ay pinadala mula sa Jerusalem upang imbestigahan ang phenomena o napapabalitang ministeryo at ang tungkol kay Juan Bautista. At pwedeng ang tanong, could he be a modern day prophet from God? Hindi po sila taga-Judea. They came from Jerusalem. At marahil nga, pinadala sila ng mas nakatataas upang imbestigahan ang ginagawa ni Juan. But John confronted them, the Pharisees and the Sadducees. At alam ni Juan na ang mga taong ito ay may dalang panganib at pandaraya. Pero hindi nila alam na sila man ay nakapaloob sa mga panlilinlang at mga problema pong ito o mga panganib na ito. Kung kaya't sila man ay nakarinig ng babala tungkol kay Juan. Sinabihan sila na panganib tungkol sa panganib ng pagiging manunood lamang. Spectator. Upang makita kung ano ang nangyayari. Kaya napapansin po natin yung mga panahon, kung may umabot man sa inyo, yung mga tinatawag na mga mass evangelism o yung nagpapahayag ng maramihan, nakatayo sa mataas na lugar, may dalang pulpito, nangangaral. Hindi lahat ay nakakakilala sa Diyos, pero nakapakikinig ng salita ng Diyos. Pero hindi lahat ay naboborn again, hindi lahat ay nagsisisi. Because some of them, or maybe, ilan sa kanila ay mga spectator lamang, nanunood kung ano ang nangyayari. Ganyan po ang mga Sadducees. Ganyan ang mga Pharisees. Sinabihan sila tungkol sa panganib na isipin ang pagpapabautismo ay parang proteksyon para sa puot ng Diyos na darating. Naroon sila, ang mga tao ay lumalapit kay Juan, pumupunta sa ilog upang magpabautismo at marahil nakita ito ni Juan and John identified them as Pharisees and Sadducees. Kaya ang sabi, sino nagbigay sa inyo ng babala para makaiwas sa darating na puot ng Diyos? Sinabihan din sila na ang panganib na ang isipin ang paghatol ng Diyos ay para lamang sa mga pagano, sa mga makasalanan, sa mga hindi relihiyosong katulad nila, na ang kahatulan ay hindi para sa kanila. Kasi nga naman, mga experts of the law, they are Sadducees and Pharisees, na iniisip nila na hindi sila kasama sa kahatulan ng Diyos. Ang kahatulan ng Diyos ay para lamang sa mga makasalanan. Ang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Sinabihan din sila ni Juan na ang panganib
na sapat na salita ang pagsisisi. Sapat na ang salita sa pagsisisi. At ang isipin na ang pag-uugali ay hindi o walang kaugnayan sa tao o pagkatao sa pagtanggap o upwera siya ng Diyos. Iniisip nila, sapat na yung profession, yung paghahayag ng salita ng pagsisisi. Hindi nila iniisip na hindi mahalaga sa Diyos ang karakter, yung pag-uugali. Hindi doon ibinabatay ng Diyos kung tatanggapin ang tao o hindi. Kaya sa kanila, iniisip ng mga Pariseo na okay na yung salita ng pagsisisi. Sinabi rin sa kanila ang panganib na ang isipin na ang katuwiran ng kanilang mga ninuno at pamilya ay magtatakip at iyon ay sapat na. Naalala ko nung araw, nung kami po ay nagmumula pa sa Parang Marikina, pupunta kami sa church. Minsan may magtatanong, saan lakad? Mag-church po. Ang sasabihin ay, sabit ako dyan ha. Naka-experience ba kayo ng ganon? Iniimbitahan mo tapos sasabihin, sabit ako dyan, sama akong 20. At minsan ganito rin. O marahil ito ang pinagmulan. Iniisip ng mga Pariseo dahil sila ay lahi ni Abraham, anak din naman kami ni Abraham. Pero pinagsabihan sila ni Juan. Ngayon, ito po ang buwelta. Ang mensahe ni Juan ay may 4 na buwelta. Una, flee from the wrath to come. Kasi they are spectators. Flee from the wrath to come. The wrath of God was coming upon all who were only spectators. Yung pong mga tinatawag nating mga meron ba? Yung mga nanunood lang. Sana wala dito na meron lang. Kaya nga po sa pagsamba natin, lahat ko nag-ooperate. Nagko-cooperate lahat. Walang nanunood lang. Mag-isip-isip ka kung spectator ka lang. Regular ka naman eh. Regular ka ngang sumasamba. Regular ka ngang nasa simbahan. At regular ka ring spectator. Wala ka ngang absent. Pero yung pagiging regular spectator mo, yun ang problema. Nasa loob ka ng simbahan. Ang lahat ay sumasamba. Pero ikaw ay nanonood lang. Wala na pong Pharisees and Sadducees, maybe today. At lalo na sa loob ng mga simbahan. But the spirit of being a Pharisees and Sadducees is also nabubuhay pa rin po. Nag-e-exist pa rin ang mga espiritong ito. So ang wrath of God ay darating dito sa mga meron, sa mga nanunood lang. And baptism itself was not enough. No matter how many baptism a person went through. Nakita rin yon ng mga Pharisees, ng mga Sadducees. Yung pagbabautismo. Siguro nakita nila, phenomena ang tao nagbabautismo. Nagpapabautismo, si Juan ang nag-iisang nagbabautismo. Nakipila marahil. Pero ang taong nagpapabautismo, kahit paulit-ulit, taon-taon ay magpabautismo, hindi po ito sapat. Nabulatlat namin isang araw yung aking water baptism certificate. That was 1988. Month of February. 13 days of February. That was my spiritual birthday. One time lang. Dahil hindi ko ginawang laro
ang pagpapabautismo sa tubig. Sino ho rito nakadalawang beses na? Sino ho rito nakatatlo na? Sino ang may plano sa Marso dito? Kung meron man. Ha? Walang problema. After this, isip-isip po tayo. Pero gawin nating totohanan. Dahil ang banta ng puot ng Diyos ay darating sa taon at panahon na hindi natin inaasahan. Kung nakatatlo ka na, abay, enough na. Gawin mo ng seryoso yon. Pangalawa sa mensahe ni Juan, repent. Verbal repentance is not enough. Just being present in the midst of those who worship the Lord is not enough. Repentance requires a change of conduct. The religionists rejected the message. They did not repent. Narinig nila ang mensahe ni Juan. Nakita nila ang ginagawa ni Juan sa tubig. Nakita nila ang tao, they're coming out from their own cities and coming to John, nagpabautismo sa tubig with repentance. Kaya ang sabi ni Juan doon sa mga Pharisees, produce fruit in keeping with repentance. Ang bunga hindi mo makikita sa loob. Ang bunga nasa labas. Amen? Nakakita ba kayo ng saging na ang bunga ay biniyak pa yung puno at nandun yung bunga ng saging? So, repentance requires a change in conduct. Pero ang religionist na ito, ang mga Pharisees and Sadducees, they did not repent. At maging si Jesus ay merong sinabi tungkol sa kanilang desisyon. In Luke chapter 7, verse 29 to 30, He informed us of their decision, what a warning. Luke chapter 7, verse 29 to 30 says, all the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right because they had been baptized by John. In verse 30, but the Pharisees and experts in the law rejected God's purpose for themselves because they have not been baptized by John. So, dalawang klase ng tao, mga kapatid, ang madalas magsara ng kanilang mga sarili mula sa Diyos o para sa Diyos. Ang unang mga tao is the persons of high state, those of wealth and social standing. May mga matataas na tao, mayayaman, kilala sa lipunan, unang klase ng tao na isinasara ang kanilang mga sarili. Kakailanganin pa ba nila ang Diyos kung sila ay mayaman na? Kaya even the Lord nagsabi na mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pumasok sa karyan ng langit ang mayayaman. Hindi lahat ay sinabi niya na hindi papasok sa karyan ng langit pag mayaman ka. Ang sabi niya, mahirap pumasok sa karyan ng langit. Isang klase ng tao na nagsasara ng kanyang sarili sa Diyos. The next persons of religion, yung mga taong self-righteous. Yung bang pag hinarap mo siya makikita mong mas banal pa siya kaysa sa'yo? Mas matuwid pa ang kanyang sinasabi kaysa sa'yo? Ikaw nagsishare ng salita ng Diyos na para bang iniisip mo tuloy, nag-struggle ka kasi yung sinesharean mo napaka-tuwid na tao. Naalala ko nung isang lalaki doon sa San Mateo, Rizal. Sinesharean ko.
At napunta kami doon sa ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ko, tatay, naniniwala po ba kayo sa sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ay nagkasala? Ang sabi niya, hindi. Kasi wala naman akong kasalanan. Mabait akong tao. Tatay, ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Naniniwala ho ba kayo na kahit bata, matandang, may ngipin o wala, ay lahat ay nagkasala? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Hindi. Hindi kami nagtapos ng usapan. Ang tigas. Imagine, ang taong ito na sa pag-aakala ay matuwid sa harapan ng Diyos, ay nagsasara ng kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Parang ang Diyos pa ang mali. Proverbs 18 verse 11, the wealth of the rich is their fortified city. They imagine it an unscalable wall. Tingin nila sa kanilang kayamanan, hindi na sila matitibag. Hindi na sila mauuga. Mahirap nang salakayin. Matibay na kanlungan ang kanilang kayamanan. Proverbs 18 verse 11. Mahirap naman talagang mag-share sa taong mayaman. Pero walang taong mayaman ang mamatay kasama ang kayamanan. 1 Timothy chapter 6 verse 17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Wow! Kung maunawaan lahat ito ng mayayaman, lahat ng mga taong maraming pera, ipinrovide ito ng Diyos ng masagana, everything for our enjoyment. Alam nyo, hindi lamang naman pag sinabing yung pera mo, ubusin mo sa leisure or pleasure. Even sa giving, it is our enjoyment. Pag nagbibigay ka, sobra yung saya kaysa namasyal ka. Amen? Naalala ko, nabasa ko lang naman ito sa isa sa mga libro ng Daily Bread. Isang napakahusay na pianist. Milyon ang kanyang ini-income. Binabayad sa kanya kasi he was very popular. Pero yung $1,000,000 niya, hindi niya inilalagay sa bangko. Alam niyo ang ginagawa niya? Pagkatanggap niya ng pera, ipinamumudmud niya sa mga mahihirap. At wala siyang ibinangko. But he was so happy, a very happy man. Siguro kahangalan sa mundo. Pero yun ang sinasabi ng Biblia. Yun ang sinabi ng Diyos kay Timothy. God who richly provides us with everything for our enjoyment. Huwag nating i-hoard ang kayamanan. You will not enjoy it. Pangatlo mensahe ni John, heritage. Sa verse 9. Di ba? Sabi dito, and do not think, you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you, sabi ni John, that out of these stones, God can raise up children of Abraham. Kasi itong mga Pharisees na ito, pinagmamalaki nila. Dahil sila nga naman ay pinagkatiwalaan ng mga kasulatan ng mga kautusan. Kaya sabi nila, kami man. We have Abraham as our father. Ama namin, si Abraham. So heritage, pamana, is of no value. Walang halaga. Kung wala ka sa Panginoon at hindi mo ginagawa, kung mahalaga yung pamana sa iyo ng mga magulang at kinilala mo na si Abraham ay iyong ama, di gagawin mo kung ano ang ginawa ni Abraham para sa Diyos. Doon lang nagkakaroon ng halaga yon.
Pero kung sabihin mo, ang pamilya ko, pastor na, ang tiyuhin ko, pastor na, lolo ko, pastor na, buong kami, buong lahi namin ay Kristiyano na, ano ngayon? Walang halaga yan. The righteousness of others cannot make a person acceptable to God. So each person has to stand before God as an individual. Di ba? May isang case sa John chapter 8, sabi nung kausap ni Jesus, kami man ay lahi ni Abraham. Kaya ang sabi ni Jesus, sinabi kasi nila, tatay daw nila si Abraham. Kung tatay nyo si Abraham, maniniwala kayo sa akin kung ano yung aking ginagawa at nakikita nyo sa akin dahil yun ang ginawa ng inyong amang si Abraham. Pero hindi nyo ama si Abraham. Ang tatay nyo ay ama ng kasinungalingan, the devil. Kaya ko sinasabi ng tao na ang ama nila ay Diyos at taliwas ang kanilang buhay sa kanilang sinasabi, isa lang ang tatay din nila. Pero tiyak yun, hindi ang tatay nating nasa langit. So marami pong tao ang nakasandig sa mga kasinungalingang ito. Ano itong mga kasinungalingan na ito? Ang pagiging makadiyos ng pamilya at kaibigan. Isang kasinungalingan. Yung pamilya mo, oo. Ikaw. O ang tao. Nagsasabing ang pamilya ko, makadiyos. Pangalawang kasinungalingan na sinasandala ng mga tao ay ang pagiging matuwid ay may mabuti na kasalan o asal. Parang self-righteous pa rin. Kaya po ang iniisip nila, sila ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya marami yung pumupula sa Kristiyano Yung pumupula na ito, yung mas makadiyos pa. Singit ko tong isang klase ng pamumula sa Kristiyano. May isang Kristiyano umaattend sa isang simbahan na ang pangalan, The Lord's Provide. The Lord's Provide Christian Church. Yung kapitbahay nila ay may tindang bigasan. Nagkataon na wala ng pera tong Christian, nangutang ngayon, ay itong may-ari ng tindahan, hindi Christian. Sabi niya, sister, pwede bang makautang ng bigas? Sabi ng may-ari ng tindahan, di ba Christian ka? Tapos umaattend ka doon sa The Lord's Provide Christian Church. Di ba, parang ang sakit nun, umaattend ka sa isang simbahan na ang Diyos ay nagpapala, tapos mangungutang ka. Kaya huwag kayo mangungutang sa hindi Kristiyano. Doon, sa Kristiyano kayo mangutang. At malay nyo, hindi ka na pautangin, bigyan ka na lang. What a blessing. Hindi ka pa napagmalakihan. Pamumula. Lalo po sa panahong ito, napakaraming minamaliit ang mga Kristiyano. So ano talaga ang kailangan? What is needed is to wash the evil from your heart and be saved. Jeremiah chapter 4 verse 14. And Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. And number 4, judgment is at hand. Isa sa mga preaching ni John the Baptist. Every tree that does not produce good fruit shall be chopped down and destroyed. In verse 10, sabi ni John, the axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down into and thrown into the fire. So we must never forget that judgment is inclusive. It includes all. Ano man ang kalagayan ng tao, gaano man ang tao ay mataas
kasintaas ng puno ng Lebanon, gaano man ang kanyang katatayuan, even his appearance ay napaka-beberde, napakalago bilang isang puno. Hindi mahalaga yung tayog, hindi mahalaga na nagberdeng-berde ang isang puno o ang buhay ng isang tao. It must produce fruit or else be removed and destroyed. Bay kahit maliit ka lang sa lipunan, kung nakikitaan ka ng bunga ng Diyos, napiplease ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo kailangan magkaroon at magkamal ng maraming pera. Okay na yung pag ang Diyos ay nagpo-provide. Para makilala ka ng lipunan, mag-artista ka, maraming artista na sira ang buhay sa pag-aartista. At nakakalungkot na mababalitaan mo, ang tindi pa ng pagkakasakit. Na nagana na sila, pero hindi nila naalala ang Diyos. Naging matulungin naman sila. Pag may baha, pag may lindol, may disaster, nandun sila. Pero hindi yon ang mahalaga. Bunga na naayon sa ikaluluwalhati ng Diyos. So repentance pa rin na mag-produce ng mabuting bunga. Verse 7, religionists, Pharisees and Sadducees. John called them vipers. Ang Panginoong Yesus, o si John at ang Panginoong Yesus, tinawag silang vipers. Yung mga Pariseo at Saduceo. Vipers means full of poison and venom, false doctrines, and malice and enmity against the truth. Lahat ng mga aral nila laban sa katotohanan. John chapter 3 verse 19. This is the verdict. Light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deed is evil. Sumagi lang sa aking isipan. Ang tao ngayon, love na nila ang light. Di ba? They love light. Light emperador. Light. Ano pa ba yung San Miguel light? They are all light. They love light. Ibang liwanag lang. Ibang lasa ng buhay ang kanilang hinahanap. Ano pa ba yung may mga light? Pati sigarilyo, meron na ring light. They love light. Pareho na nilang inibig, darkness and light. Joke lang yon. Pero dapat lumapit ang tao sa liwanag kay Kristo. Romans 14 verse 12, so then each of us will give an account of himself to God. Proverbs 29 verse 1, a man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. So a message for them, a warning to us. Kaya tayo, pag ang tao marami ng rebuke, kaya ako magbe-verdict sometimes o nagko-conclude sometimes na yung mga tao na matapos magpakasasa sa buhay na hindi inalala ang Diyos minsan sa buhay nila, kung ano yung nangyari sa kanila, God destroyed them.
yung inabuso ang mga katawan sa hindi kaluwalhatian ng Diyos, God will destroy them. Hindi yun aksidente. Judgment should begin at the house of God among the religious. In verse 10. Religious. Laging nasa tahanan ng Diyos ang umpisa ng paghatol. Last, His message to all. Last point, Christ's messianic preaching. Verse 11 to 12. I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning off the chaff with unquenchable fire. Sa lahat ng mensahe ng ni John the Baptist, John's message had only one focus, and that is Christ. Sa lahat ng kanyang pangangaral, kahit sa pagbabautismo, sa lahat ng sinabi niya, even to the religionists, siya lang ang focus niya, si Christ. One theme, the Messiah will come. Prepare the way of the Lord. This is He. In verse 3. Lahat ng mga disciples ng ating Panginoon, isa lang ang tema nila. Isa lang ang pangangaral nila. It's all about Christ. So kung ang kanilang pangangaral from the start, isa lang ang dapat din nating daladalang mensahe, si Kristo. Sa lahat ng ating mga sharing, si Christ. Darating ang Panginoon. Si Kristo ang tagapagligtas. Wala nang iba. Mabanggit man ang kasaganaan, pagpapala, kagalingan, kailangan marunong tayong mag-turn back sa isang tema natin, si Kristo. Parang laro ng word relay. Di ba? Makapaglaro na tayo nun. Isa lang ang message. Pero pagdating sa huli, iba na. Madalas ganyan din po ang simbahan. Tama naman ang mensahe. Bakit at the end? Iba na. Nakakatuwang laro. Word relay. Pass the baton. Yung takbuhan. Di ba, yung takbuhan na may isang baton na dala? Maiksi lang po yung meters, 100 meter dash. Pabilisan, pero may ipinapasang baton. So from John the Baptist, from Jesus Christ and the disciples, there is only one button. The Messianic preaching. Kaya sa pag-share po ng mga Kristiyano, isa lang ang dapat maitaas. Isa lang ang inihahayag, that Christ is greater. Christ alone is to be exalted. John exalted Christ, not himself. Sabi nga niya, hindi nga siya karapat-dapat magkalagman lang nung tali ng kanyang sandals. Di ba? Napakababa po nun. Yung tali ng sapatos o ikaw magtanggal ng sintas ng sapatos ng iba, napakababang pwesto po nun.
Kasi kailangan mong maupo, kailangan mong lumuhod, kailangan mong bumaba sa pwesto mo para magtanggal lang ng sandals. Pero sabi ni John, yung magtanggal man lang ng sintas ng kanyang sandalyas, hindi siya nararapat. Itinataas niya si Kristo. Dinakila niya si Kristo. So the person whom God uses is the person who exalts Christ. Kaya from the beginning, alam na ng Diyos kung sino ang kanyang gagamitin. 1 Corinthians 1:29, so that no one may boast before Him. Chapter 1 again, verse 31, therefore, as it is written, let him who boast, boast in the Lord. Siguro kung si John man ay nagbautismo ng libo-libo, pero pagdating kay Kristo, He is the greater. Di ba? Kahit marami tayong accomplishment, Christ is the greater. Christ shall baptize. John's baptism was with water, but Jesus' baptism was with the Holy Spirit and with fire. John's baptism was both a preparation and a symbol of the spiritual baptism that Jesus was to bring. Yung ginawa ni Juan ay paghahanda lamang ng totoong bautismo na gagawing spiritual ng ating Panginoong Hesus. At dalawang pakahulugan po dito. It symbolized cleansing from all sin. Kaya po yung lahat na nagpabautismo doon sa time ni John at mga nagpabautismo sa panahon nating mga Kristiyano, lahat po yan ay symbolize cleansing from all sin. It symbolized separation and dedication. A person was setting his life apart to God in a renewed spirit of dedication. So kapag tayo po, ang tao ay nabautismuhan, ito'y simbolo na ang kanyang buhay ay nakahiwalay na sa sanlibutan at dedicated na ito sa Diyos. Para sa Diyos. Para sa ating Panginoon. With a new or renewed spirit of dedication. So Jesus' baptism, His spiritual baptism was a double baptism. Yung bautismo naman ng ating Panginoong Hesus, kasi sinabi ni John, yung bautismo na gagawin ni Jesus, you will baptize with water and or spirit and with fire. So Jesus baptizes the person in the spirit. Paano niya binabautismuhan ang tao sa Espiritu? He dips, He immerses, and places the person in the Spirit. Natatandaan po ba natin yon? Nung tayo ay may gawain dito, desire ng aming mga puso, desire ng ating mga manggagawa na ang bawat Kristiyano ay mabautismuhan ng Panginoon at ang Diyos mismo, si Kristo mismo, ang naglulubog sa atin sa Kanyang Espiritu. Hindi ikaw, hindi si pastor, siya mismo. Kaya ang sabi ng Biblia, He is the baptizer with the Holy Spirit. Naalala ko yung isang kwento, sabi niya, nanalangin siya, Ama, bautismuhan mo ako sa Espiritu. Sabi daw ng Ama, istorya lang na nabasa ko rin. Ang sabi ng Ama, go to my Son, because He is the baptizer with the Holy Spirit. So whereas the person was carnal and materialistically minded, he now is spiritually minded. So ang taong nabautismuhan na sa tubig, nabautismuhan na sa Espiritu at apoy, ay dati spiritually carnal, but now is spiritually minded. Kahit pa tayo may sablay minsan, still, you are baptized by Jesus with the Spirit. So Jesus baptizes the person in fire. Ano ba ang function ng apoy? Ito, isang challenge sa mga tao noon at sa panahon natin ngayon. Ano ba ang kayang gawin ng apoy? Naranasan ba natin ito? Fire that symbolizes the works of Christ. It illuminates, warms, burns, melts, and utterly destroys.
May sinira ba ang Diyos sa buhay natin? May sinunog ba ang Panginoon sa buhay natin? May sinira, may tinunaw ba? Dahil ito yung apoy. Pero sa isipan ni John the Baptist, nung sinabi niyang he will baptize with fire, i-destroy niya ang mga tao sa kanyang kapanahunan na gumagawa ng kasamaan. So ang kaibahan po ng water baptism and fire baptism, ito po ay gawa sa labas, pero ang fire is gawa sa loob. Outward and inward work. Kaya ako'y naniniwala ng isang taong totoong nakaranas ng baptism ni Christ in the Spirit and in fire, may ginawa na ang Panginoon sa kanyang buhay. So water only cleanses the outside. Fire purifies within, and that is the heart. So Jesus Christ separates the person from his former life and purifies him within the fire of His Spirit. Kaya wala na hong Kristiyano na matapos makaranas ng baptism with the Holy Spirit and with fire, ay magsasabing, ganito na ako Matagal na akong ganito Tanggapin nyo na ako. Hindi. Ibig sabihin, sa tagal-tagal mong yan, nakaranas ka na ng bautismo, sa Espiritu at apoy, ganyan ka pa rin. Baka nga, it's not too late. You must be born again. Magkaduktong po yun, water, spirit, and fire. Christ shall judge and purge. His ministry was brought together with, which is an act of love, and to separate the chaff, yung ipa, which is an act of justice. There is a mixture of wheat and chaff. Ano po yung chaff? Ipa. Yung pinagtanggalan ng bunga. Dayami. Mixture. Kung ikaw ay magsasaka, hindi pa isinasako, magkahalo po yun sa floor ng sako. At yung magsasaka, pinaghihiwalay po ito. So, ganun din po. Sa panahon ni John the Baptist, sa panahon din po natin. This is a mixture of wheat and chaff right now. A mixture of true profession and false profession, true righteousness and false righteousness. It seems like the wheat and the tares. John Wesley comment about in verse 12. Sabi niya, whose fan, that is the word of the gospel, his floor, that is his church, which is now covered with a mixture of wheat and chaff. He will gather the wheat into the garner, will lay up those who are truly good in heaven. May paghahalo nung dayami at nung trigo, na ang ibig sabihin ay yung gospel at yung sahig, which is the church. Di ba? Sinasabi natin, hindi naman lahat na nagsisimba ay Christian Totoo naman. May kambing at tupa, may trigo at damo, may trigo at dayami. Pero sana dito wala. Wala nang ihihiwalay pa ang Panginoon. Sana wala ditong dayami. Sana pag kinalaykay tayo ng Panginoon, maiwan lahat ng trigo. Walang makalaykay na dayami. Pag tayo'y pinagpag, lahat matira, ang ilipad ay ang ipa. Pag tayo'y niliglig, lahat ng matira
ay palay, trigo, wala sanang ipa. There is a destiny for both the wheat and the chaff. The kingdom of heaven is the destiny of the wheat, and the unquenchable fire is the destiny of the chaff. Pwede po ba lahat tayo tumayo? Pwede po ba tayong umawit pa ng isa sa Panginoon? Pwede bang pumalakpak ang mga trigo sa Diyos? Hallelujah! Para namang anlam yan ng palakpak. Asan yung tagakanta natin? Ako po, buong buo na ang paniniwala na nasa huling panahon na po tayo. That's why I'm praying to God. Tuwing lalabas ho ako doon sa gate na tinitira namin, Lord, I wish nabigyan mo ako ng taong makakausap tungkol sa iyo, yung maibabahagi kita. I wish na tuwing lalabas ako, bigyan mo ako ng taong makakausap. Nasasabihin ko ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Bago pa mahuli ang lahat, bago lubusang masayang ang panahon, bago mawalan tayo ng pagkakataon na may maisalba pang buhay, I pray na yung pangangaral ni John and even the Lord, the preaching na nagse-center kay Christ, ay siyang mensahe rin natin sa mga taong nakakausap natin. Huwag nating dalhin ang tao sa ganda ng ating mga salita at mga pangako na hindi mangyayari. Huwag nating dalhin ang mga tao at pangakuan ng magandang buhay kapag nasa Diyos. Bagkus ang buhay na kay Kristo, maraming pagsubok, sacrifices, but still, nandun ang buhay na walang hanggan. Let's worship the Lord. Hallelujah. I see the King of Glory coming out with clouds, with fire, the whole earth shake, the whole earth shake. I see His love and mercy covering over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high.
generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a day revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart, oh God. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I've seen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Once again, oh, heal my heart, oh God. Heal my heart, Lord. Heal my heart and make it Oh, clean. Open up my eyes to We the praise you, Lord things God. I've seen. Show me how to love like you have loved me. Oh, break my heart for what break yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the Panginoon, sa umaga pong ito, ang panalangin ko na ang mga mensaheng ito ay totoong dumurog sa aming mga puso. At ang lahat ng aming mga gagawin, Panginoon,
ay makapagbigay luwalhati sa iyong banal at mataas na pangalan. Magbigay papuri sa iyo, Panginoon, lahat ng aming gagawin. Lahat ng meron kami, Panginoong Diyos, ay makapagbigay luwalhati sa iyo. Kami na iyong mga anak, na kami na iyong mga tinawag, kami na iyong mga disipulo, kami na mananampalataya ni Kristo. Lahat ng meron kami, lahat ng gagawin namin, lahat ng mga plano namin, lahat-lahat ng nasa amin, makapagbigay, papuri, luwalhati sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos, na si Kristo, na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Amen.